O eto pa, isa pa pong, gusto nyo pa isa pang comedy? Kayo gustong-gusto nyo kapagka comedy yung mga DDS. So, di ba? O eto, masaya po yung mga DDS, mga kababayan. Bakit? Ay nako, yung mga senatorials nila, nandoon po sa loob ng 12, mga kababayan. O, ayan ha. Ipinost ko. O, at i-repost naman ni Greco Bellica. Sabi ni Bellica, oh, di ba? Walang caption. Siguro, hindi na siya nag-caption. Alam niya na sila lang to eh. Di ba? Baka pag nag-caption pa, baka pag nagsalita pa si Greco, nagsalita na ang taong bayan. Ay, baka maano pa, mabash pa. Oh, Greco Bellica, shiner niya to, Duterte Media, oh, magandang balita. PDP senatorial candidates umarangkada sa latest survey. MBC, DZRH pre-election survey, second wave, no? Oh, Christopher Lawrence Go, number 1, 81%. Ako, naniniwala, si Go, mga kababayan, naging number 1. Noong kasagsagan po ng inaaresto ang dating Pangulong Duterte. Bakit ho hindi magna-number 1 yan? Nakita kasi ng mga DDS, may dalang pizza. Magde-deliver ng pizza doon sa labas ng Villamor Air Base. O ay, nakita ng DDS, naku, concern kay Tatay Digong ano pangalan? Naku, concern si Tatay Digong kay, concern si Go kay Tatay Digong. Ay, iboto natin yan. Ay, gusto ko po yun sa survey si Christopher Lawrence Go. Bakit? Nagdala-dala po ng pizza yon kay Tatay Digong habang nandun sa Villamor Air Base. At meron pa, no? O bakit mo gusto si Bongo? Kasi po sabi niya wala daw pong tsinelas ang dating Pangulo. Sabi, wala pong tsinelas yung dating Pangulo, hinuli. Ang lamig-lamig po sa dahig. Kaso nakita, nasa eroplano, ang ganda ng jutotos. Dating Pangulo. O, number 2 naman daw, si Ronald Marapon. Tama ba? Hindi Garapon. Ronald De La Rosa, number 2 daw, mga kababayan. At number 3, Philip Salvador. Number 4, Rodante Marcoleta. Ibang klase, ano? Pang-5, Manny Pacquiao. Pang-6, James Patrick Romero Bondok. Puro PDP to ha, pasok lahat. Nahiya pa yung doon sa talagang number 1 kailangan number 1, number 2 talagang makapasok para hindi daw halata. Nandiyan si Erwin Tulfo. Willie Rebillame na walang plataforma na alam naman natin makadigong to. Eto nga ho, yung isa hindi ko naman kilala to. Pumapasok sa kanila. Lapid. Ito si Lito Lapid, Bilyar. Naglagay ng isang alyansa para hindi halata. At huli si Tulfo, si Ben Tulfo. Sabi ni Sir Jose Recto Mirasol, ay, saan na survey yan, Mark? Survey yan ho nila, no? Sila ho, mga kababayan, ang nagpa-survey niya mga yan. Ano ba talaga yung survey, Mark? Sabi ni Haram Ma Pimuk, hello Sir Mark, may nagtanong na ba ulit sa'yo this day against magkano bayad sa'yo? Meron ho yan, mamaya magkokomento po yung mga yan. Ito po yung survey ng Social Pulse Philippines, mga bossing. Senatorial preferences for 2025 election. No? Erwin Tulfo, which is yan naman po talaga ang nakikita natin na number 1. At yung sinasabi ko nga po sa inyo, mga bossing, na number 1 si Bongo, naniniwala po ako doon. No? Pero ngayon, medyo nakakalimutan na ang dating Pangulong Duterte doon sa Oblo, bumababa na ulit si Bongo. Tito Soto, nasimulat sa poll, nasa loob ng survey. Ben Tulfo, simulat sa poll, nasa loob ng survey. Eto po, may dalawa dito na nakita ko, kakamping, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, posible naman po. Dahil yung iba, mga kababayan, bakit?
Hindi nila makita eh. Talagang sa kanila eh zero PDP na eh. Eh tapos yung alyansa pa. No. Hindi naman lahat boboto sa alyansa. Mga kababayan, yung iba nare-realize no na kahit papaano itong mga ito dati inisip natin na walang pakinabang sa Senado. Eh mas wala palang pakinabang. Oh, yung mga Ipe Salvador. 'Di ba? Sabi ni IMBNS, live ba 'to? 'Di ba? So kaya baka ngayon pumapasok na yung mga kakamping. Sana pumasok na dito si si Heidi Mendoza. Matiyatiyaga natin 'yan. Ano po? At maraming mga mamamayang Pilipino ang nakaka-realize na kailangan nung Heidi Mendoza. O, pampito, Binay. Pangwalo, Cayetano, Pia. Pangsyam, si Tolentino. Pang-10, si Pacquiao. Pang-11, si Abalos. At pang-12, si Ping Lacson. Ang layo ho, mga kababayan? O, eto yung Social Pulse Philippines. Pero dun sa kanila, mga boss chief sir, kahit walang dating Pangulong Duterte daw, doon sa kanilang doon sa kanilang mga parali-rally, number 1 pa di si Go, number 2 si Bato de la Rosa, at number 3 si Salvador. Di ba? Ibang klase. Tapos sasabihin niya mga yan, yung survey po na ganito, eto, ano yan? Kumbaga, nababayaran yan. Sasabihin niya, negosyo kasi yan eh. No, yung survey. Kung sino yung mga nagbayad, siya yung mga nasa loob, yung mga top pasok. Di ba? Sabi ni WhatsApp, asan si Marcoleta? Uy! WhatsApp! Ito nga si Marcoleta, Sabi nila, sa survey nila, na sila yung nagpa-survey at pinost ng Duterte Media, number 4 daw si Marcoleta. Pero dito, sa pangkalahatang survey mga kababayan, na para sa akin, mas legit kesa dito sa survey nila, Marcoleta, baka kulelat po. Wala dito sa wala po dito sa 12 Baka nando sa dulo po. No, pagpasensyahan nyo na at hindi ko nakita dito. Pero doon sa survey yan po nila, mga boss, pang-4 po si Marcoleta. Pang-3 si Philip Salvador. At si Jimmy Bondoc, pang-6. Yan. At etong hindi ko kilala, na alam ko nasa nasa PDP, pang-9 daw po. Galing Sabi ni Leng Guade, paano basahin yan? With po? Sa survey ko, number 1, si Rastaman. Yo! Baka nga kung dalawa ang pagpipilian, isang Rastaman, tapos si Philip Salvador, baka manalo pa si Rastaman mga kababayan. Diba? Baka mas manalo pa yung Rastaman kaysa doon sa isang Philip Salvador. Kung nag-iisip lang ang mamamayang Pilipino, mga bossing, baka po yung mga tumatakbo ng Senado, walang plataforma. Baka hindi po makapasok yan, baka nasa duluhan yan Ano po? Kasi para manalo ka, o para ihalal ka bilang isang senador, mga boss, dapat maganda yung plataforma mo at maipapaliwanag mo sa taong bayan. Paano yung execution? Hindi naman pwedeng hindi lang pwede sabihin na, tatakbo ako at in 3 years time or in 6 months time, wala nang mahirap sa Pilipinas. Di ba? Sige, paliwanag mo yung plataforma mo. Pero walang paliwanag. Di ba? Madaling sabihin yung ganun na wala ng mahirap agad sa Pilipinas. Paano mo i-execute? Paano mo gagawin yon? Anong batas yung iniisip mo? No? At ipapaliwanag mo sa harap ng tao kung paano mangyayari yan. Kapag napabilib mo sila at nakita nila, posible. Saka ka maitatala niyan sa balota nila, mga kababayan. Di ba? Pero wala akong nakitang Vic Rodriguez. Laglag din pati doon sa nila. Pati doon sa survey nila, laglag si Vic Rodriguez.